In these 2 months, he already making half touch, kiss, eats, but hindi ako pumapayag na ipasok niya. Hindi rin niya alam na hindi na ako virgin. Dahil takot akong malaman niya at hiwalayan niya ako. At dapat ko bang ipaalam na hindi na ako pure? Or malalaman ba ng isang lalaki na hindi na virgin ang isang babae? I am 20 at maganda, sabi ni mama. Lumaki ako sa isang istrikto at relihiyosong magulang na sobrang hirap lalo na pagdating sa pagjojowa. But I consider myself as a black sheep of the family. High school pa lang kasi ako ay nag-over the bakod na ako na para uminom with friends and guys. But don't judge me easily kasi para magawa ko yun I need to excel in class. Consistent honor ako since elementary. Alam ng advisor ko yung pinagagagawa ko pero hindi niya ako sinusumbo at hinahayaan lang niya ako ma-experience yung mga ganong bagay. Na kasi curious ako sa mga bagay-bagay and no one can stop me. I started pagjojowa when I was grade 9. Actually, since academic achiever ako at galing sa disenteng pamilya, I have lots of guys na nakarelasyon. Medyo madali rin ako mawala ng gana. At kahit against yon sa parents ko, I still manage na magtago. Multitasking. Naglilid ng praise and worship sa Sunday. And then Monday, I lover girl and good student half a week. Pero lahat yan ay nagbago na para bang. First year college ako nang makilala ko yung isang guy. Not my first jowa, but he's my first love. He started the conversation, but I was the one ended up so weak. Schoolmate kami sa high school, but he didn't know that those bad habit of me noon. He's taking criminology and mine was in business. Sobrang family-oriented at protective sa mga kapatid. Siya yung guy na iniyakan ko ng sobra, which is can't believe na magiging ganun ako. Nakarma na rin siguro. Umabot kami ng 3 years in situationship. Masasabi kong situationship kasi he has no clear intention from the start. But still na-attach ako. Itinigil kong lahat ng kalokohan ko nung high school. Pati na rin nung college kasi nga because of him. But despite of that, I learned to stay and understand things in a hard and unfair way. Gaya ng hindi niya pag-update mula umaga hanggang sa isa pang umaga, dyan pa lang siya magchat sa akin. Na kesyo busy. Busy rin naman ako but I always allotted time para sa kanya. Hindi rin siya nakikipagkita sa akin kahit na nga walk away lang yung university nila sa amin. And kung busyhan din lang naman ay working student ako and leader ako sa school. Samantalang siya isa lang yung pinagagagawa, pag-aaral. Hindi ko naman ina-underestimate yung hirap ng course niya kasi given naman talaga yon. But compared to mine, hindi ko rin talaga alam kung bakit sobrang attached ako sa kanya. Na kaya I try to end things. Nag-entertain ako ng iba pero wala hinahanap ko pa rin siya. Na kaya pabalik-balik ako sa kanya. And it's been a month nang tinapos ko na naman yung kagagahan ko sa kanya at sobrang sakit na kasi. Hindi ko makita yung halaga ko eh. And he's one of the reasons kung bakit inaayos ko yung sarili ko. Sobrang dami kong in-entertain ulit para lang makalimutan siya. Mating sa puntong sinagad ko at nakipagkita ako with a stranger. Pumunta kami sa lodge, gawa na rin ang pagka-curious ko. And yes, bumalik ako sa pagiging risk taker. It was my first time at walang protection yon. Na hindi ko nagustuhan and it was so painful. At ang gusto ng lalaking to ay maging magjowa kami after what happened between us. Sa akin ayoko kasi experience lang naman talaga yung habol ko. At ayoko magkaroon ng connection sa kanya. At saka kasi he's way too old for me. And then nag-take ako ng pills method, yung contraceptive na yon ang kinamit ko after na may mangyari sa amin. Na kaya nga hindi rin ako nabuntis. And once lang naman nangyari yon. At ngayon nga ay may boyfriend na ako at 2 months na kami. He's a provider. I'm spoiled and he is the first man na niligal ko. At niligal din niya ako. In these 2 months, he already making half sex. Touch, kiss, eats, but hindi ako pumapayag na ipasok niya. Hindi rin niya alam na hindi na ako virgin. Dahil takot akong malaman niya at hiwalayan niya ako. And at the same time, nag-aaya na rin siyang makipagjugjugan with me. But I always refuse kasi gusto kong mahalin ako without sex matter. Pero love language niya daw kasi yun. Iniisip ko pa rin na kung yun lang ba yung habol niya sa akin. Na after ko bang ibigay ay mawawala na siya ng interest. Kasi parang I was being used and not love o nag-overthink lang talaga ako. I can say he's good naman and his mother raised him well. Or it's too early for me to say that. Na dapat ko bang ipaalam sa kanya na I was not pure as he thinks na. Or malalaman ba ng isang lalaki na hindi na virgin ang isang babae. Gusto ko na ring bumigay sa jowa ko. Ano ba yung dapat kong gawin? Na until now ay iniisip ko pa rin yung dati kong ka-situationship. I never felt lasted and he respects me that much. But nasasaktan ako ng sobra sa kanya dun pa lang sa pagiging situationship na minsan ay kukumpara ko siya sa bago ko ngayon. Which is na alam kong mali pero hindi ko alam. Na sana masagot ako ng real talk mo, Mami Len. Pahingi ako ng advice at sa mga viewers niya rin. Letter sender, Ella. Akala mo naman ang tagal-tagal niya na. 2 months pa lang ating. Ang tanong mo kung malalaman ba yun ng lalaki? Na bakit kasi kailangan mo magpanggap na masikip ka? Tapos ngayon takot kang mabuking. Ibig sabihin lang nun, hindi ka secure sa relationship niyo. Na deep inside, alam mong conditional yung pagmamahal niya sa'yo. Tantanan mo yung ex-situationship mo ha, na gusto mong nirerespeto ka pero sarili mo hindi mo nirerespeto. Huwag kang maghabol, hindi ka aso. Dun sa tanong mo, hindi mo naman kailangang umamin. Total din naman magaling kang magpanggap. O edi umaray ka na lang. At kung magkabukingan at iwan ka, o edi self-love. Magpahinga, magpakabanal ka muna kasama yung parents mo. At sa susunod, be honest lalo na sa sarili mo. Pag-isipan ng bawat action. At hindi sex ang titibay ng relasyon. At hindi rin yan test kung gaano ka kamahal. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo kasi wala ka nun.